Mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, you are our great God, O Lord. You have been so good to us and always been good. You're faithful till the end, O Lord. This morning we will sing of your goodness, of your love, because you are our living hope, our treasure. Hallelujah. We praise you, O Lord. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. We will sing of your greatness, O Lord. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. We sing to this our hope, to this our hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. Yes, oh God, thank you, Lord. Thank you. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, to this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. We sing, no fate I dread, no fate I dread. I know I am forgiven. Yes, oh, thank you, Lord. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, when He was raised to overthrow the grave. To this I hold, to this I hold, my sin has been removed. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released. I am free, I am free, yet not I, but through Christ in me. Yes, so thank you. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne.
When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ. When the race is complete, when the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ. And when the race is complete, when the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I. Sing, we will praise your name, Lord. We thank you, Lord. We continue to praise you, Lord. When all I see is the battle, you see my victory. Yes, Lord, thank you, God. When all I see is the mountain, you see mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. So Lord, there's nothing to fear now, for I am safe with you. Thank you, Lord. We sing. So when I fight, I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. So and when I fear, I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Yes, Lord, the battle belongs to you, God. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I see through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of we sing Almighty Fortress. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God.
belongs to you alone, oh God. You are worthy, worthy to be praised, oh Lord. We will sing of your goodness, oh God. Thank you, Lord God. We lay it down to you, oh Lord, because you've already won the victory. Thank you, Lord, our victorious King. You're forever faithful, oh God. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, God. Continue to worship you and come before you. Thank you, Lord, for the power of the cross. The cross that changed everything. And we remember the sacrifice of Jesus. To see the dawn of the darkest days, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten, then nailed to a cross of wood. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath we stand forgiven at the cross. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought, every evil deed, crowning your blood-stained brow. Now the daylight flees, and now the ground beneath quakes as his maker bowed his head. Curtain turned into quite a race to life. Finish the victory is Christ. Oh, the power of the cross, Son of God, slain for us. What a love, what a cause, we stand forgiven at the cross. Thank you, Lord. Oh, to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death was crushed to death, life was mine to live. Won through your selfless love. You see, your Lord is the power of that cross. Thank you, Lord. Son
Almighty, who was and is to come. You're worthy, O Lord. You're worthy, O Lord. Thank you, Jesus. There's no one like you, O Lord. There's no one like you. A faithful God. Our beautiful Savior. Continue to bow down before you. Thank you, Lord God. Thank you for the power of the cross. Thank you, O Lord. Thank you for the lyrics of the song. Thank you for your presence. Thank you for everything, O God. You are our hope, our King, our peace, our strength. And you're forever God. And you remain God, O Lord. Thank you, Lord God. Thank you, O Lord. Continue to speak to our hearts this morning. Mold us and teach us, O Lord, through your words, O God. Thank you, Lord God. Our glory and honor belongs to your name alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before we take our seats po, let's roam around and let's greet one another with the love of the Lord po. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let earth be saved in the Lord. Wild fields and floods, rock fields and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Amen. Praise God. And please stand together with me as we read together the book of Romans. Tayo po ay nasa series about yung grace-filled life at tayo ay babasahin natin ang Romans chapter 3
verses 21 to 25. Sa ating slide, we have, in-include ko po doon yung verses 9 down to verse 25. But just allow me to read yung verses 21 to 25, and I'll be reading from the Tagalog version. Kayo po pwede nyo pong basahin sa inyong translation. Ngunit ngayoy, nahayag na kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman, ang kautusan at ang mga propeta ang nagpatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sa English po, yun po yung grace, na walang bayad niyang ibinigay. Sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa English po ay justified. They have received yung justification. Na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong presensya ngayong umagang ito. Hindi po kami karapat-dapat at walang bagay sa buhay po namin na naging karapat-dapat sa iyong harapan. Tumatayo lamang kami sa grasya mo. Alam namin ang aming kalagayan, Panginoon. Wala nang naging dahilan pa para kami tubusin mula sa kasalanan, kundi sa ginawa ni Kristo para sa amin. Perfect na sacrifice ni Jesus dun sa cross. And He, by His perfect sacrifice, yung blood niya that was shed, ang umagos na dugo sa krus ng Kalbaryo, ang naglinis sa aming mga kasalanan. At dahil ang kanyang buhay at ang kanyang dugo ay walang bahid ng kasalanan, hindi siya magapi ng kamatayan. Nabuhay siyang magmuli nung 3 araw. At ang kanyang alay sa tao ay kaligtasan sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Sa lahat ng ito, Lord, kami ay nagpupuri at sumasamba sa iyo as we allow you to cleanse us and purify us. Jesus, we honor you. Our Father, thank you for sending Jesus. Jesus, thank you that you came. Holy Spirit, convict us of our sins. Lord, show to us Jesus. Point Jesus to us. All this we pray in Jesus' precious name. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Ang title po ng sermon natin, which is a series, A Grace-Filled Life. Meron po tayong subtitle po dito is God's Compassion Towards Man. Ang highlight po nito ay yung grasya ng Diyos na pinagkaloob niya, na nagdala po sa atin sa kaligtasan. Ang main point dito, ang main lesson dito po sa ating aaralin ay
yung grace ho ng Diyos ang naging kasagutan sa kasalanan ng tao. The greatest problem po ng tao, ang pinakamalaking problema ng tao at walang solusyon dun sa problema na yon ay kasalanan. Ang naging kasagutan, ang naging solution to that problem is God's grace. Grace po ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos na translate sa Tagalog. Pero sa English na term ay doon sa Greek niya is charis, the grace of God. It is yung unmerited favor. Hindi po karapat-dapat na matanggap natin yun. No? Unmerited favor, binigay ng Diyos, inialay ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin, hindi natin kayang bayaran. Walang bayad kasi binayaran na ng Panginoon po ito. And what is so sad, no, in our time today, na some people, they don't believe they have sinned against God. Marami pong sinisharean mo ng salita ng Diyos sa katotohanan na makasalanan ang lahat. Pero hindi po nila matanggap yun. Ilang beses na ho sa mga Bible studies ay nagawa ko yun o na witness, narinig ko from other people that they are not sinners. May Bible study po ko sa noon, no, sa medyo naputo lamang po dun sa Tondo, Laliana. Tapos meron pong very religious po na person who attended the Bible study. And yung some of our beloved brethren, yung iba nauna na po sa atin, like si Sister Jenny, si Brother Eddie, na ngayon po nahihirapan na bumiyahe because of yung problem niya sa kanyang arthritis at other sickness. But they were the ones who, actually hindi na po yung ako nag-explain I am just facilitating the group about yung condition ng puso po natin. Sinner tayo. And then they were the ones explaining it. Makasalanan kasi tayo. And one of the attendees, yung neighbor, sabi niya, hindi ako makasalanan. Hindi naman ako prostitute tulad nung mga iba dyan. Hindi naman ako pumatay. And yun ang excuse ng mga tao. Ang basis ngayon ng kanilang buhay o kanilang pagiging hindi makasalanan ay ko-compare nila ang buhay nila sa iba. So kung mas marangal sila, mas mabuti sila, hindi sila sinner. And that also happened one time in a well-known late night na talk show. Kilala po yung host, yung hostess nung place, nung program po na yon. Late night na yon, mga elitista ho yung ano na yon, yung nag-host dun sa TV program na yun, nag-invite sila ng mga religious leaders, and one of the invited, yung pastor, started to explain, the Bible says we are sinners. And sabi niya, speak for yourself. No? Ikaw lang, pastor. Sabihin mo yan sa sarili mo. Sabihin mo yan sa mukha mo, makasalanan. Ikaw ang makasalanan. Wag ako, wag iba. And then, 1 week later, if I'm not mistaken, kinuha na siya ng Panginoon. Parang yung sinabi ni Jesus na, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? No, ang hirap na to accept na makasalanan tayo kasi kung sa standard ng Diyos, ayon dito po sa, hindi man natin nabasa, we will read it later, present to talaga yung condition ng tao. It's not what the world thinks about sin or our state, because in our generation or even in the past, no, they say that man is innately good. Mabuti ang tao, may likas na kabutihan ng tao. Huwag natin sabihin makasalanan sila. Meron lang silang mga sexual preferences, meron lang silang mga nagagawang ganitong mga bagay, wala naman silang nasasaktan na mga tao, wala naman silang natatapakan na tao, hindi sila sinner. Hindi sila makasalanan. Pero sabi ng Bible,
makasalanan. Kahit yung mga reliyoso pa at mga deboto, kayo ay makasalanan, sabi ng Panginoon. And if you read the book of Romans, Jews and Gentiles alike, mga Hudyo na merong commandments ng Diyos, may revelation of God, the true God, sabi ho ng Bible, sinner kayo. Yung mga Gentiles, walang law, walang revelation tungkol sa Diyos nang nagpakilala kay Abraham, Isaac, and Jacob, the only true God. And they worship other gods, many gods, polytheistic, no, ang mga gods, ibig sabihin, maraming Diyos-Diyosan. Libo-libong mga Diyos-Diyosan ang sinasamba. Sabi ng Bible, makasalanan kayo. No, Jews and Gentiles alike. No one is exempted. Kaya, ang gusto rin natin malaman ngayon, aside from yung mga taong hindi kumikilala sa kanilang mga kasalanan, meron namang iba na ang kanilang pag-uunawa, napakalaki ng kasalanan nila na wala na silang pag-asa sa kanilang kalagayan. I don't know if you have been listening to the preaching of Pastor Mel. He shared a testimony of a doctor. Doon sa past niya, ay nag-commit ng isang malaking sin. At dahil nagka-baby siya out of wedlock, she had to abort her child para sa sake ng kanyang reputation and ng kanyang profession. And she carried that guilt until one time she heard about the message of gospel through the preaching of Pastor Mel. And then she talked with Pastor Mel and Sister Marie and confessed everything. And sabi ni Pastor Mel, the Lord is offering you forgiveness. You can be cleansed of all your sins. And tulad nga nung sinabi ng Bible, if you have received the forgiveness of God, no, yung East and West, hindi lang yung America and Pilipinas, but it extends, no, without limit, yung forgiveness ng Lord. Your sins are forgiven. And it is buried into the depths of the seas, never to be raised up again if you have received the cleansing of the Lord. And if you are here, if you are someone who thinks you do not need salvation because you think you are righteous, the Bible says you are a sinner. But if you are a sinner who sees yung heart that is broken before the Lord and you say, Lord, meron pa bang hope for my great sin? Yes. Yun po yung sagot din ng salita ng Diyos. So allow me to share with you, ito very helpful ito sa akin yung when one of a commentator by the name of Dr. David Jeremiah made an outline on this. And gagamitin ko po yun ngayon. And I would like to attribute itong outline na ito. And we will flash this on our screen. Meron po dito sa text natin, in verses 21 to 25, we have 2 points. Una is yung prelude to grace, which means yung pasimula ng kagandahang loob ng Diyos. Ang second point ay yung principles of grace, ang prinsipyo na nakapaloob doon sa grasya ng Diyos. Paano natin makakamtan yun? At ito ang 7 na components. Ito yung pagkasunod-sunod din nung present sa atin ng Romans chapter 3 verses 21 to 25, ang mga kagandahang loob ng Diyos para makamtan natin ang kaligtasan sa pamagitan ng grasya. So, letter A, apart grace apart from works.
So ang grasya na ito, nakamta natin, hindi sa pamagitan ng kautusan. Pangalawa, paano natin matatanggap ito, itong grace na ito? By faith, sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pangatlo, no, na grace is, or what led us to this salvation is, it is available to all who believe. Sa lahat ng mananampalataya sa Kanya, sino man na sumasampalataya, sabi po sa Tagalog version. And next is, grace is attained by justification. No, pagka inaral mo ang justification, hindi lang pinawalang sala o na-pardon. Kasi minsan yun ang naiisip natin na-pardon tayo sa guilt natin. Ito, dineklara ka ng matuwid ng Diyos. Legally. No, before God's legal system, no, sa kanyang economy, you have been declared righteous by God's grace. No? Explain ko yun later. And then, it is awarded freely, libre, walang bayad, wala kang babayaran, wala kang idadagdag dito po sa grace na ito. Next, it is acquired through redemption. So ito ay dahil merong inialay na handog at yun ang naging daan para ikaw ay maligtas. At ang kahuli-hulian is accomplished through propitiation. Hindi lamang ma-explain maigi ng Tagalog, pero sa Tagalog kasi nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na meron pong naging kapalit natin para mahupa ang puot ng Diyos. Yung galit ng Diyos, merong naging daan para yung puot ng Diyos ay humupa dito sa ating kasalanan. So we will be explaining this further. Tulad nung nabanggit natin last Sunday, ay naging halimbawa natin yung awitin ni John Newton on yung Amazing Grace. Isang hymn na napakaganda, a well-loved song, a famous song, even up to our time. Ngayon, dun sa song na ito, ay nabanggit about yung wretchedness. No, pagiging napakarumi, napaka-wretched na buhay, napaka-miserableng buhay, no, dahil sa kasalanan. At very offensive ho yan ngayon. Yung message na yan, pagka sa mga pulpito, sa mga Christian gatherings, many of the churches ngayon na tinatawag na Christian, evangelical na churches, they avoid talking about sin. Bakit? It is offensive to the people. When they leave the room, when they leave a gathering, pag alis nila, na-depress sila. Depress sila dahil sa kasalanan. Ba't mo sila ginawang depress? Ano? Yun po yung salita ng Diyos Ang salita ng Diyos ay offensive. Kung hindi natin tatanggapin ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ating kalagayan, nakakatakot po yun. Kasi what we will do, yung nga po yung merong tinatawag ngayon na mga user-friendly na church. Yung mga user-friendly na church, ayaw banggitin ang mga kasalanan. Ina-avoid ho nila yun. Ang minsan na ginagamit nila para hindi po offensive ay confused. Yung tao confused. Narinig ko yun sa isang preaching. Well-documented po yun. Sabi ng isang preacher, sabihin ko ba yung celebrity? Hindi naman po ako to kumakalat abroad. Si Britney Spears daw ay confused. But she is not a sinner. Confused lang siya. Kaya ganun yung buhay niya. Pero hindi Ang tao, sinner. And we
yung word, when we preach the word, we have to be faithful in preaching God's truth. Kaya nga ma-appreciate mo yung amazing na grace ng Lord dahil nare-realize mo, despite of your sins, merong hope for you. Doon mo lang mababanggit yung grace. Kasi unless you understand your spiritual state, you can never receive God's grace. Kasi ang isipin mo, okay na ako eh. Ayos na ako eh. Wala na akong kailangang baguhin sa buhay ko. At malungkot, among Christians, we do not see our real condition. Yes, we have been justified, we have been declared righteous, but we always preach the gospel to ourselves. Yung set of teachings na pinapaalala sa atin, tayo ay makasalanan na tinubos lamang tayo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang grasya. Kung wala yung grasya ng Diyos, sino ang makakatayo sa harapan ng Panginoon? Kaya nga merong psalmist na nag-declare, who can stand before your holy hill, O God? Yun yung introduction niya po sa psalm niya. Sino makakatayo sa iyo sa harapan mo, Panginoon? Banal na Diyos. Sino ang makakaharap sa iyo? And this is yung truth about us. Kaya alam nyo, meron sa dictionary, kung alamin natin ang ilang definition ng wretched na isinulat ni John Newton, and meron din po dito sa Bible, sa Romans chapter 7, itong wretch na ito means, from the dictionary, miserable person, profoundly unhappy, sunk in vice or degradation. Bagsak ang moralidad, napakadumi na buhay, miserableng buhay, napaka-profound na state of sinfulness and wickedness. Yun po yung wretch who saved a wretch like me. And from the story of John Newton, alam po natin, for some of you, alam niyo po yung background ni John Newton. Siya po ay isang slave trader. Siya po ay kumukuha ng mga slaves sa Africa at ibinibenta niya sa Inglaterra. Yun po yung naging buong buhay po ni John Newton. And may isang panahon na napaka-depressed niya. Puno siya ng galit. At kinonsider niya na kitilin na ang kanyang buhay. At nung galit na galit siya, na even yung kapitan ng barko, gusto niya na pong patayin dahil sa galit po niya. Pero nung panahon na yon, ay kinatagpo siya in 1754, na sa age po siya ng 20. At sinabi ho niya, ito po yung sinabi niya patungkol sa kalagayan niya. From the biography, he was never in another person's company more than an hour without attempting to corrupt them. He once said of himself. So gusto niya i-corrupt, wala pa siyang mga isang oras na kasama ang ibang tao, gusto niya i-corrupt niya yung isipan ng mga tao. I-corrupt niya sa kanyang pamumuhay, sa kanyang way of living. And di ba meron pong ganon? Na gusto mo i-corrupt ang iba? Na-corrupt ako at a very young age. When I was still in grade school, kinurap ako sa pornography ng mga classmates ko. And yun po yung natin ho ngayon. Di ba? Paano tayo hinahawaan ng karumihan, hinahawaan ng immoralidad once you see yung mga social media natin, yung television, yung expose po tayo dito sa EDSA, nakikita natin ng mga billboards. Anong connection ng alak sa sexy na babae o sexy na o macho na lalaki? Anong connection nun? Wala eh. But it is yung way to attract the people, the viewers, na sin is attractive. Napakasarap ng kasalanan. Enjoy nyo.
Mga young people, meron ng mga apple flavor ang alak. No? Hindi na matitikman yung alcohol, yung pait, no? Yung beer, ang sarap na. Ganun na po yung kung paano kinokorrupt tayo ng society natin. Pero siya mismo, sinabi ni John Newton, kasama niyo ko, ikokorrupt kong isipan ninyo. And ito po yung nasulat niya one time. My daily life was a course of the most terrible blasphemy. So blasphemy, so para mong iniinsulto ang Diyos, no? Merong pagpapalalapastangan sa pangalan ng Panginoon. No, mali yata yung Tagalog ko. No, tapos sabi niya, I don't believe that I have ever since met so daring a blasphemer as myself. Wala nang papantay sa akin sa pagiging blasphemer ko. I not only sinned with the right hand myself, but made it my study to tempt and seduce others upon every occasion. Wretched man that I am, sabi ni Paul. This is how he saw himself. And then, yun po yung na-realize niya. When he realized his wretchedness, that's the time that he has God's touch upon his life. Sabi ho ng isang writer, to speak of grace without sin is to trivialize the cross of Jesus Christ. To speak of grace without sin is to trivialize the cross of Christ. Binabaliwala mo. And therefore, to cheapen the grace of God that always comes to us with blood on it, you and I despised yung truth about the sacrifice of Christ. It cost the very precious life of Jesus. The glory of heaven, the treasure of heaven, who came down here on earth, we trivialize, we cheapen the message of the cross of Christ. Yun po yung malungkot. And even us who testify, we profess to be believers, how we trivialize and cheapen the gospel of Jesus when we commit sin. Nawala na po yung realization na, Lord, ang dumi ko, ang dumi ng bibig ko, ang dumi ng isipan ko, ang dumi ng puso ko. Panginoon, grasya mo lang talaga. Araw-araw, pagka naalala ko yung mga kasalanan na nagawa ko at kung anong karapat-dapat sa akin, Lord, ngayon mo pinapakita sa akin at dapat kong parating balikan yun, hindi naging mura ang bayad sa kasalanan. Napaka-precious nung bayad na yun. Hindi siya cheap gospel. It was a precious gospel. Napaka-precious po nung sacrifice ng Panginoon. Kaya with that, let this message, itong amazing grace ng Lord, yung compassion ng Diyos toward our sin, sa pag-recognize natin and awaken ang heart natin and soul natin, kasi nga hindi na naging amazing mo yung grace ng Diyos. Naging bukang bibig na lang po yung grace and we say, amazing grace. Na, ganun na po na trivial na na trivialize yung sinasabi natin sa mga bibig natin, pero hindi real sa ating buhay. Ang dali na lang magsabi, praise the Lord and hallelujah. But it is not real in our hearts. It's so easy for us to worship God sa mga songs natin. But is it real that we say na it is an amazing grace ng Diyos? Grace lang ng Lord. Grace lamang niya para dalin niya tayo dito.
And let us start with that, yung prelude to grace. Saan nagsimula? Paano nagsimula ito? As we read Romans chapter 3, verse 10. 10 to 18. Let's read it first. There is none righteous, not even one. There is none who understands. Hayaan niyo po, basahin ko sa Tagalog as you read with me sa English translation niyo. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Walang takot ho sa Panginoon. Kaya nga ho, if we are to realize yung ating condition regarding, kasi unpopular nga po ito, we don't want to offend anyone, it will depress people who attends the gathering. Pero yun po that's where it all starts. It starts with a realization that we are sinners before the sight of God. We are sinners. Tingnan niyo po yung sinulat ni Paul. 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Sabi po ni Paul, the Apostle Paul, I am the least of the apostles. Ako yung pinakahuli. Tapos Ephesians 3:8. Hindi lang niya sinabi, I am the least of the apostles. Sinabi niya, I am the least of all the saints. Kita niyo yan? Least of the apostles. Tapos Ephesians, sabi niya, least of the saints. Tapos 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ang sabi niya, I am the chief of sinners. Kung merong makasalanan, ako yung nandun, nasa top ako nun, sa list. Ako yung nasa top list ng pagiging makasalanan. And when you think about it, di ba? Think about yung life po ni Apostle Paul. The longer he lived, the longer and the more mature he became in his spiritual walk, the more he realizes his spiritual state before the Lord, and he is constantly crying out for His grace to come upon him. Yun Bakit? Ano ba ito? Spiritual, ano ba natin? Parang pagpapanggap lang ba ito? Parang pagiging, di ba merong pagpapakitang tao, pagpapanggap, para maitaas yung pangalan mo, maitaas ka, ilagay ka sa pedestal na, si Paul, sabi niya, sinner siya, great sinner siya, chief of sinners siya. Grabe naman, palakpakan natin siya. Pero hindi. The more na nag-grow po siya, every day in his Christian life, in his walk with the Lord, and alam natin, evident yun nung sinulat niya yung Philippians, di ba? Yung desire niya yung I have not obtained all of this, but I press on toward the goal. It is about spiritual maturity. It's not just finishing the race, preaching the gospel, opening doors for the gospel. It is about his own personal walk with God. And he wants to attain that. He wants to reach the finish line. Jesus has set for him in his spiritual life. Yun po yung puso po ni Paul. And the more he grows, the more he sees the beauty of the Lord, the more he sees his state, his own sinfulness. He is always, and he has been aware of his walk with the Lord. Ganun po yung realization ni Paul himself.
Pablo na po yun. The Apostle Paul. And tayo, when we are confronted with our sins, parating may excuse, may justification. We always have something to defend ourselves. Yun po nangyayari. Self-preservation po ngayon ang nangyayari. Pag sa kasalanan po, pinag-usapan ng kasalanan. Hindi po ba masakit na maharap tayo sa totoong kalagayan natin? Kasi doon ho yung proseso ng kagalingan sa atin eh. Doon mag-uumpisa. Bakit kailangan ang isang may cancer operahan? Kasi malubha yung sakit niya. Kailangan niyang operahan siya. Hindi pwedeng mga solusyon lang. Hindi pwedeng biogesic para sa pain niya. Kumakalat yung cancer. Nagsispread sa katawan niya. Kailangan operation. Kailangan radiation. Kailangan chemotherapy. And when it comes to the dealings of God sa sin natin, alam natin na God deals with us. Hindi, kaya nga when we had our series dun sa Wrath of God, we always try to see first yung love of God. Yes, God is love. Yes, God is gracious. But first and foremost, He is holy and just. He hates sin. Galit po siya sa kasalanan. Kaya natin masasabi yung grace ng Diyos kasi ito yung ginawa niya. Kaya siya gracious kasi dahil sa puot at galit niya sa kasalanan, gumawa siya ng paraan para tubusin niya tayo at iligtas niya tayo sa ating kalagayan. Yun yung sinasabi ng Romans chapter 3 verses 10 to 9. All, no one, not one, wala kahit isa, not a single person. Kasama na po yung mga saints, kasama na po si Paul, kasama na si Mary, kasama na si Joseph. Anyone na ating rine-recognize sa Bible, they are all sinners. Abraham, sinungaling. Jacob, he was a deceiver, manlilin lang. Si David committed adultery and murder. Wala ho kahit isa. Si Moses, na sinabi, the meekest man. No, siyempre, wala na pong maihahambing kay Jesus sa humility niya. But he was declared as the meekest man, but he could not control his temper. Nung punong-puno na ho siya sa galit niya doon sa mga Israelites sa katigasan ng ulo, sabi lang ng Diyos sa kanya, magsalita ka doon sa bato, lalabas na ang tubig. Ang ginawa niya, pinaghahampas niya po yung bato ng kanyang staff. And then lumabas nga yung tubig. Pero sabi ng Diyos, you dishonored me before my people. You will not enter the promised land. Wala eh. Wala kahit isa. Wala sa atin ang matuwid. Kaya nga ho, pag dinefine yung total depravity, ewan ko kung narinig na po natin yung sinasabi po ng mga theologians about total depravity. Depraved tayo. We have a depraved mind and depraved na life. What does it mean? Ibig bang sabihin na yung tao walang nagagawang kindness? Meron naman tayo nakikita ng kindness. Merong mga taong nagbibigay sa mahihirap, tumutulong sa pamilya. Ibig bang sabihin, include ba natin yun? Napaka-religyoso na tao, napakabait na tao, walang kaaway. Pwede ba natin sabihin, depraved din siya? And what does it mean? It means that depravity extends to every part of our being, that there is not one part of us that is untainted by sin. Bawat bahagi ng buhay natin, bawat bahagi ng ating kaluluwa ay nababahira ng kasalanan. Kahit pa sa inaakala nating mabubuti na nagawa po natin, may bahid na kasalanan. Ang magbibigay, gusto mong makita ng tao yung pagbibigay mo. Yung pagiging humble mo,
No, sa harapan ng tao, napakadali lamang gawin na maging humble tayo sa harapan ng tao, na ipakita natin na ito yung ginagawa natin para sa Panginoon, naghuhugas tayo ng pinggan, naglilinis tayo sa church, nalampaso tayo, nag-aayos tayo. It's so easy to pretend. And all of that are pretensions na nakikita ng Diyos. Pride, sabi nga ni Jerry Bridges, yung mga respectable sins. Kasi hindi evident eh. Kagaya ko, alam niyo po ba talaga yung kalagayan ng buhay ko, ng puso ko at isipan ko? Wala po akong mapagmamalaki sa Lord. Nahihiya po ako sa Diyos, sa kasalanan ko. Kung alam niyo ang tumatakbo sa isipan ko, alam niyo yung laman ng puso ko, kung ma-expose lahat yon ng sa kabanalan ng Panginoon, sasabihin mo, makasalanan. Makasalanan. Kaya yun po yung katotohanan about our depravity. Even our best moments daw. Even in our best moments, we have the potential to lapse into sin. Kahit sa inaakala natin, ito, grabe ako, galing ako sa retreat, galing ako sa prayer, galing ako sa pagbabasa ng Bible. Even at the time that you're praying and reading the Bible, sabi nga ni A.W. Tozer, kakabasa mo pa lang ng Bible, biglang pasok na kaagad, na inject na kaagad ang mga thoughts na hindi kaaya-aya sa harapan ng Lord. Sabi ni Chuck Swindoll, sabi niya, if depravity were blue, we'd be blue all over. Cut us anywhere and we'll bleed blue. Cut our minds and you'll find blue thoughts. Cut our vision and there are blue images full of greed and lust. Cut into our hearts and there are blue emotions of hatred, revenge and lust. Cut into our wills and you'll find deep blue decisions and responses. Lahat may bahid po ng kasalanan. Kaya tinatawag ng Diyos, tinatawag ng Bible sa Acts 20:24, the gospel of the grace of God. Yun po ang ebanghelyo ng grasya ng Diyos. Kasi bad news, walang solusyon ang kasalanan, pero dahil sa grasya ng Diyos, pinagkalooban ng tao na walang karapatan, walang pag-asa, na siya'y makamtan niya sa sarili niya ang kaligtasan. Pero sabi ng Diyos, ito ang grasya ko. Ito ang ebanghelyo ng grasya ng Panginoon. So, introduction pa lang po yun. The second part is the principles of grace. So dito po, yung patungkol sa grace ng Lord, meron pong 7 na mga components. Ito ay bahagi sa grasya ng Diyos, how it is presented to us dun sa 5 verses na ito. At sabi nga ng isang commentator na si Donald Gray Barnhouse, the greatest in all the Bible, the heart of the gospel. Ito daw first, or these 5 verses sa 20 to 25. Or 21 to 25 ay yung greatest of all the Bible, the heart of the gospel. So this will bring encouragement to us kasi may cure na. May cure na sa kasalanan. Yung kabigatan na tayo ay walang pag-asa, yung disease na that will kill us, will destroy us, will bring us to eternal judgment, meron na pong hope. Kasi merong gospel of grace that will cure our soul. First, grace apart from works. Sa pamagitan ng kautusan na tayo maligtas mula sa verse 21. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ay nagpapatotoo tungkol dito. So it is not our good works that will bring us to heaven.
Wala po, hindi po sa mabubuting gawa natin. Lest we even think, tayo na sinasabi natin, Bible-believing Christian tayo, at ang magiging basis ng merit natin patungo sa heaven ay yung attendance natin, yung ating membership, yung ating pagiging committed sa discipleship, yung pagsiserve natin, nagpipreach, nagtuturo, part ng worship team, hindi yan magme-merit sa ating salvation. Not by our good works na tayo po ay masisave. Kaya yung grace ng Diyos revealed to us totally, actually dun sa Greek po yun, it is in a contrast emphasis. Kino-contrast ho nito yung itong passage na ito, but now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested. Pine-present yung kalagayan ng tao. Totally depraved siya. May law. Perfect ang law. Hindi ma-attain ng tao yung perfect na law ng Diyos. Wala nang ibang way, walang provision na matatanggap niya para dalhin siya sa kaligtasan. Pero dahil nga sa mayamang awa ng Panginoon, merong provision. Hindi galing sa tao, kundi galing po sa Diyos. Kaya for the Apostle Paul, ang sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Because it is the power of God unto salvation, first to the Jews and then to the Gentiles. Bakit niya hindi kinakaya ang Ebanghelyo? Kasi yun po ang magdadala sa kaligtasan ng sangkatauhan. And dun sa verse 17, sabi niya, but the righteous man shall live by faith. Why is he righteous? Why is a person declared righteous before the Lord? It is because of his faith. Faith in the sacrifice of Christ. Completed by Jesus, dun ho sa cross. Kaya, ang 2 Timothy, tingnan po natin ng ilang passages na aside from Ephesians chapter 2, 8 and 9, na marahil memorize na ho natin. Tingnan natin kung paano naging consistent ang Bible na hindi sa mabubuting gawa natin tayo ay naligtas. Hayaan yung basahin ko naman ito sa English version, and kung may Tagalog naman po kayo, please read it sa Tagalog version. Sabi po ng 2 Timothy 1:9, the Bible tells us, God has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Yun na naman po, grace which was granted us in Jesus Christ from eternity. It has been there, yung offer of salvation na sinasabi ho ng Bible nga sa atin, even before the creation of the world, God has chosen us because it was granted by the sacrifice of Jesus. Titus chapter 3, verse 5. He saved us not on the basis of deeds or not on the basis of good works, which we have done in righteousness, but according to His mercy. And yung mercy, dun sa napag-aralan natin last Sunday, kung yung grace is unmerited favor, a free gift na inoffer po ng Diyos, na hindi tayo worthy to receive, ang mercy is kabaliktaran naman nun. We deserve God's judgment, His righteous judgment, we deserve His wrath, yung puot ng Diyos sa kasalanan natin at dalhin tayo sa impyerno, pero we need hold ng Diyos yung puot na yun. Yung galit ng Diyos sa kasalanan. At ang ginawa niya, hinugasan niya tayo, regenerate niya tayo, tayo ay kanyang binuhay sa Espiritu. Born again na ginagamit na madalas. No. Yung tayo po ay hinugasan na ng banal na Espiritu. Pangalawa, grace accepted by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po sa verse 22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat
sa pamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. So ang sabi po sa atin ni Pablo, matatanggap daw natin ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And for so many people na nasharean ko din, ganun lang kadali. Manampalataya ka lang kay Kristo? Oo, ganun. Tanggapin mo yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Inialay niya sa iyo ng libre. Hindi ganun kadali yun. Kailangan gumawa ka, di ba? Di ba God helps those who help themselves? Di ba familiar na po yun? God helps those who help themselves. Tulungan mo yung sarili mo, tutulungan ka ng Diyos. Tulungan mo na maging mabuti ka, ang sarili mo, tutulungan ka ng Diyos. Ganun po parati ang ginagamit po ng Bible. And si Charles Haddon Spurgeon, sabi niya, faith is believing that Christ is what He is said to be, and that He will do what He has promised to do, and then expect this of Him. Kaya ho yung faith ho, hindi lang basta sinabi natin, nananampalataya ako kay Kristo. Kaya nga ho, when we study the Bible, what is our objective? Why do we read the Bible? Why do we treasure the Bible every day of our lives? Because faith comes by hearing the Word of God. Alam niyo po ba na ganyan po yung practice sa advertising? Hearing, kaya ho yung mga jingle, paulit-ulit, kasi binibrainwash yung mga tao sa mga produkto nila. At pagdating mo doon sa grocery, lahat ng mga naalala mo, toothpaste, sabon, inumin, yung unang na-recall mo, yun ang una mong kukunin. Napansin niyo po yun? Pag toothpaste, ito yun. Kasi yun na yung nakatatak sa isipan natin. And yung, alam niyo po ba yung blessing of knowing the Lord and experiencing? Hindi yun brainwashing. It is the renewing of the mind in Romans chapter 12 verse 2. What a beauty it is to be set free from all mga lies and deceptions of the enemy, and then you realize who God is. And that's the time there will be true worship. Yung worship will be spontaneous. Why? Because you know your God. Di ba? Paano ka mag-worship kung hindi mo kilala ang Diyos mo? Sino ang Diyos mo? Ba't mo siya sinasamba? Bakit ka nagpapasalamat? Bakit ang buong buhay mo nais mong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos? Kasi kilala mo yung Panginoon mo. You know God by faith. And when you hold on to the promises of God, yung sinabi niya patungkol sa sarili niya, kung sino siya, ano ang gagawin niya, ano ang ginawa niya, pinanghahawakan mo yon at sinasabi mo, Lord, ina-expect ko kasi ito ang katotohanan. You are a trustworthy na Diyos. According to one commentary about yung even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, John MacArthur Paul mentions again that he is speaking of the absolute perfect righteousness of God, not the relative and perfect righteousness of human achievement. Kasi kino-compare talaga yun eh. Divine accomplishment and human achievement. Divine accomplishment, perfect, wala kang idadagdag, na-accomplish na ni Jesus lahat yun sa pamagitan ng kanyang ginawa, sa ginawa ng Diyos. Yung human achievement, nagbibigay ka ng buong effort mo sa lahat ng ginagawa mo para ma-outweigh mo yung mga bad things na ginagawa mo. Pag na-outweigh mo yon, Lord, pasado na ako. Pasado na ako sa heaven. Kahit 75% ang problema, kahit sabi mo pang 99.9 ang nasunod mo, hindi ka pa rin pasado. Dahil ang heaven ay kailangan para makapasa 100%. Kailangan perfect. Problema, lahat nga nung ginagawa natin, puro may bahid kasalanan.
So third, grace that is available to all who believe. Who believe. Naniwala, nanampalataya. Sabi po sa verse 22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, paano ang isang tao ay makakatanggap ng grasya po na ito mula sa Diyos? Una, kinikilala nila na makasalanan sila at kailangan nila ang tulong ng Panginoon. Kailangan nila na ma-realize ang kadumihan ng kanilang buhay. Parang akala natin na isang malinis na tubig, pero konting patak lamang ng lason, papatayin ka nun. E na inaakala natin na pwede naman, mukhang malinis naman. Pero ang totoo, may lason eh. There is no one righteous, not even one. Kaya yung grace na yun, available for all sinners. It is an invitation. Remember po yung parable ni Jesus? When rineject po siya, there was yung parable niya na may invitation for a wedding feast. Tapos rineject yung mga people na inoferan nila. And alam natin na meron pong mensahe doon ang Panginoon doon sa parable because He was offering yung message of salvation to all people. Even yung mga religious leaders na yun. Kaya lang bulag sila. Hindi nila makita yung glory ni Jesus. Pero sino yung lumapit? Sino yung humanap ng tulong? Sino yung humihingi ng kanilang awa, humingi ng awa sa Lord? Mga prostitutes, tax collectors, mga BIR na ahente nung panahon ng Panginoon. Yung mga may ketong, yung marurumi, yung sinabi nung kailangan nilang sumigaw, unclean, unclean. Para pag sigaw nila, yung mga tao lalayo na, marumi ako, marumi. Layo kayo, may ketong ako. And tayo, spiritually, may ketong. Yun po yung nakatanggap ng kagalingan sa kaligtasan ng Diyos. Nung kumilala sila, Lord, makasalanan ako. Kailangan ko ng kaligtasan mo. Nananampalataya ako kay Jesus. Hindi po yung all roads lead to God. There are different roads, pero kahit anong expression yan, kahit anong paniniwala yan, lahat naman yan patungo sa Diyos. Hindi. Sabi ng Bible, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Dahil si Jesus lamang ang daan patungo kay Kristo. O si Jesus lamang patungo sa Diyos Ama. Next, grace attained by justification. Itinuring na matuwid. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So yung verse po na to, importante ho itong word na ito. This word is very important and it is very important for us to understand justified or justification. Yung justification means just as if I'd never sinned. Ikaw ay diniklarang matuwid, parang hindi ka nagkasala. Yun po yung justification. Iba to dun sa may kasalanan ka, declared ka na guilty. O, sige, papardon ka. Presidential pardon. Sige, matanda ka na masyado, nagdusa ka na masyado, so palayain ka. Pero nandun pa rin yung, markado ka pa rin, meron ka pa rin record.
ang ginawa sa justification, clean slate. Kasi nung kabataan ko, ewan ko kung alam niyo yun, yung magic slate. Yung magdodrawing ka, tapos, linis na kaagad, drawing ka na naman. Clean slate, yan ang tawag doon. Ibig sabihin, napakarumi ng buhay mo, napakamakasalanan mo, wretched ka, tapos biglang tinanggap mo si Jesus na nampalataya ka, kinilala mo na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, wala sa iyong gawa, wala sa iyong pagiging religious, hindi sa religion mo, hindi sa kaalaman mo, kundi sa ginawa ni Kristo. Tapos biglang pagtanggap mo na yun, clean slate. As far as the east is from the west, so far has He forgiven your transgressions. And He will bury our sins into the depths of the seas, never to be raised up again. Tapos sabi po ni Corrie ten Boom, He placed a no fishing sign. Wala na. Hindi na itataas, hindi na ilalabas ang mga kasalanan mo. Tingnan mo yung ginawa mo, di ba? Kasi pagka nag-away, meron nag-away, nagiging historical. Ito ginawa mo ito last year, tapos ngayon ginawa mo na naman. Talagang ibabalik at ibabalik natin yung mga ginawa nung past. Pero ang Panginoon, nung sinabi niya, declared ka ng righteous, parang hindi ka nagkasala. Clean slate, wala. Totally, walang kasalanan. Yun yung declaration ng justification. Kaya isang komentaryo din ang sabi niya, yung saving faith is immeasurably more than simply making a verbal declaration of believing on Him. Si A.W. Tozer, ito yung sabi niya, something has happened to the doctrine of justification. The faith of Paul and Luther was a revolutionizing thing. It upset the whole life of individual and made him into another person altogether. It laid hold on the life and brought it unto obedience to Christ. Totally. Hindi po renovate. Hindi po in-overhaul. A completely new person. The old has passed away, the new has come. Yun yung sinasabi po ng Bible tungkol sa pagbibigay sa atin ng bagong buhay. Matuwid. Next, grace awarded freely. Meaning, natanggap natin na walang bayad. Verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, nilang ibinigay sila, o niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamagitan ni Kristo na siyang nagpalaya sa kanila. Justified freely, libre, by His grace. Yung Latin na word doon sa New Testament na salita na freely ay gratis. Minsan naririnig po yun natin, di ba, gratis. No, merong mga term even sa law na wala kang bayad. Wala kang babayaran. Nagko-consult po ako sa lawyer tungkol po dun sa, hinahanda ko na po yung, kasi ayoko po mamroblema yung anak ko. And talaga pong namomroblema ako ngayon sa case po ng lupa ng parents ko dito po sa Quezon City. Kasi nandun po yung pangalan ng auntie ko na 6 square meters. 6 square meters. Yun yung portion na, so kailangan kong asikasuhin yun. And ang haba-habang proseso. Haba-haba. Babalik-balik ka sa BIR. And alam niyo yung lawyer po na nakausap ko, nung time na sabi ko, attorney, ito po yung problem. So sabi niya, sige, natin yan, ito yung pwedeng bigyan kita ng advice. So, binigyan niya po ako ng advice. Tapos, you can look for a lawyer na pwedeng ito yung pwede mong gawin. Tapos sabi ko, attorney, pwedeng kayo na lang po ba? Na tatanawin ko po yun na grateful ako and I will
pay yung legal fees na kailangan kong bayaran po doon. Kung ano yung halaga na dapat kong bayaran. Sabi niya, wala kang babayaran. Wala kang babayaran. Tapos, medyo naluluha na ako. Kasi yung previous, yung sa parents ko, ang laki po nung nabayad ko. Hindi kasi ako nakapag-consult ng tama. Tapos, siyempre, ang BIR, kung anong kailangan nilang kitain, aanuhan kanila kung anong dapat nilang kitain. Tapos yun nga, may nabanggit yung lawyer na dapat ganito, ganyan. I-waive lang dapat ng kapatid mo. Tapos, yun na, hindi na. Pero sabi ko, attorney, I will pay for the legal fees. Sabi niya, no. I know your parents. I know your mom. Dati kami nakatira dun sa Villa Lourdes, dun sa subdivision, malapit sa inyo. Yun ang ginawa niya. Alam mo niyo kung ano pa nakakaiyak? Siya pa yung nagbigay ng LO sa akin. Binigyan niya ako ng 5,000. Na yung una nga, sabi niya, kasi pabalik-balik na ako dun sa BIR, sa Manila. Tapos sabi niya, kumuha ka ng 5 doon sa wife daw niya. So umakyat yung secretary niya. Dumating yung secretary, 500 yung sa pamasahe nga. Sabi ko, hindi na po, attorney, meron po akong pamasahe, meron po akong pera. Tapos pinaakyat, biglang, sabi niya, 5K. Bumaba, 5K. Talagang naiiyak na ako kasi meron naman akong pamasahe, meron akong pambayad, pero di ba ganun yung grace ng Lord? Kung precious sa atin yung binigay sa atin na amount na hindi mo naman talaga dinideserve, ikaw nga yung dapat magbayad eh. Tapos sabi niya, wala, no legal fees. Kilala ko yung magulang mo, nakatira ako doon dati, hindi lang yun, 5,000. Gamitin mo yan. Hiyang-hiya po talaga ako. Paglabas ko, iyak ko ako ng iyak. Kasi hindi ko deserve yun eh, yung 5,000 na yun. Ako ang dapat magbayad. Pero sinabi ng Diyos sa akin, sa buhay na makasalanan ko, ito, bibigay ko sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Ito ang para sa iyo. And kung precious sa atin yun, yung pinakitaan tayo ng mabuting loob ng iba, bakit hindi natin pinapasalamatan? Ba't hindi tayo naiiyak sa mayamang grasya ho ng Diyos sa buhay natin? Bakit? Bakit hindi natin naaalala yun araw-araw na freely given po yung grace po ng Lord sa atin? Next is grace acquired through redemption. Meron pong inialay na handog. Sabi po sa verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Yung redemption ho na word ay isang word or term na nagdi-describe sa pagbayad ng isang slave. Kaya tingnan niyo po yung di ba si John Newton ay isang slave trader, alam niya yung bayaran. Alam niya yung kikitain niya sa mga nakukuha niyang slave sa Africa, dadalhin sa Inglaterra para ipaharap sa mga tao at bibilin yung halaga na yon. Kaya itong term na ito ay ginagamit sa marketplace noong New Testament times. At doon sa marketplace na yon, kung merong slave at yung isang tao, kung kamag-anak ba o merong mabuting loob, na dapat ibebenta siya as a slave, sasabihin nung isa, babayaran ko yan. I-redeem ko siya. Tapos sasabihin niya doon sa slave, you're free. Hindi ka na kailangan maging alipin pa. Malaya ka na. Yun po yung ginawa. Yun ang ibig sabihin ng redemption. At ang naging bayad, si Kristo Jesus.
Si Jesus ang nagbayad sa inyo. Kaya may Christmas. Kaya malungkot na isipin na ang pagka-Christmas, Christmas bonus, 13th month pay, Christmas gift, Santa Claus, no? At kung ano-ano pa, yung redemption ang kwento ng Christmas. Dumating si Kristo para i-redeem ka, bayaran ka, para hindi ka na maging alipin sa kasalanan. Yun ay natanggap mo sa iyong buhay. And lastly, grace accomplished through propitiation. No? Nakakabulol na word. Ano ba yung propitiation na yan? No, sabi po dito, siya ang inialay na ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang isa'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So yung word na propitiation ay napakabigat na word, pero importante pong malaman natin. Kung nandito ho kayo nung time na nag-preach ho si Pastor Mel, meron siyang ginamit na halimbawa from the Old Testament. Yung Ark of the Covenant. No, sayang wala po akong picture. Pero para po yung baul, no, na merong cover sa ibabaw, ang laman po nun, no, overlaid with gold yun, tapos ang description ay meron daw angels sa ibabaw na ano yung kanilang wings, no, nagtapat na ganun from the lid, from the cover. No, hindi po yun idol, no, but it is yung lid, yung cover sa loob ay 10 Commandments. Yung tablet of stone na inukit ni Moses mismo. Kasi yung unang tablet na inukit ng Diyos, itinapon niya nung gumawa ng golden calf yung mga Israelites. So yung cover na yun, pinapasok yun ng high priest once a year, at yung para i-represent niya, una magkakaroon po muna siya ng cleansing para sa kasalanan niya. At once a year, papasukin niya po yun para i-represent niya na yung buong nation. And that cover, doon iwiwisik ang dugo mula sa animal na inosente, without defect. At ito ay ipapahid doon sa cover na yun. And yung Greek word na propitiation, ang ibig sabihin nun ay satisfaction, sinatisfy. Kasi even in the olden times, merong way for mga tao, when they worship their God, mag-o-offer sila ng mga sacrifices. Even yung God nila na si Molech, i-offer nila yung kanilang infants, mga babies nila, para humupa ang galit ng Diyos nila sa kanilang mga kasalanan. Para maputol yung sumpa na yun, meron silang iaalay. Pero alam po ba niyo kung ano ang naialay para sa atin? Yung propitiation na nasatisfy yung galit, puot ng Diyos at sumpa ng Diyos sa atin bilang mga kasalanan. Yung dugo ni Jesus na umagos dun sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. God's wrath, holy wrath, was satisfied. It was a perfect sacrifice. Kompleto, perpekto, dalisay, pure yung sacrifice ni Jesus na satisfy yung Father for yung binayad ni Jesus para sa atin. Para tayo ay malinisan sa ating mga kasalanan. Yun po yung hinahalimbawa sa atin. Yung Ark of the Covenant na merong dugo. Shadow pala yun, anino pala yun doon sa gagawin
ng Panginoong Hesus sa krus. Thousands of years later, shadow lang yun, anino lamang yun. Ang fulfillment, si Christ who shed His own blood for us on the cross. He accomplished grace through propitiation. I hope you will remember that word na propitiation. With all of this, pinakita ho ng Diyos, dinemonstrate niya po yung kanyang katwiran. Even yung forbearance niya, ang pagtitimpi niya sa kasalanan. Para ma-pass over yung judgment niya, merong sacrifice na kailangan maganap. At yun nga yung sinasabi ng 25 to 26. Allow me to read and this will be our last verse. It says here, siya na inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya sa Kanya. Siya yung just and holy God, God of judgment, but He also took the initiative na yung righteous judgment niya for those who will believe by faith dun sa ginawa ni Jesus will be made just, will be made justified for His sins. Why? Because the blood of Christ was enough. It was perfect. It was enough for us to receive yung salvation. And just to have a review, ito po yung mga ilang points muli na para mapaalalahanan po tayo. At yun po yung grace. Una, yung 2 points, yung pasimula ng kagandahang loob, na ma-realize natin ang sin natin. Yung pangalawang point ay yung principles of grace. Under that is grace apart from works, accepted by faith, available to all who believe, attained by justification, awarded freely, acquired through redemption, accomplished through propitiation. Let us bow our heads in prayer. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tawarin niyo po ang napakatigas na puso po namin sa iyong harapan. Patawad na maraming excuses kami sa lahat ng aming nagawa. Sa lahat ng aming mga kasalanan sa iyong harapan. Humingi po kami ng patuloy na pagliliwanag sa mga puso't isipan namin patungkol sa naging sakripisyo ni Jesus para sa amin. Kung kami tunay na mga mananampalataya na dapat araw-araw naming ibinabalik sa puso, isipan at kaluluwa namin ang magandang balita ng ginawa ni Kristo para sa amin. Dapat ay kami lumuhod, magpakumbaba. Kami po'y mag-humble down parati sa iyo. Mamangha sa iyo. Hindi man nararapat na ilang expression ang pwede pa namin makita. Pero yung pagkamangha sa grace mo, yung amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yun po yung gospel story. Yun po yung Christmas story. It's about Jesus, His birth, His life, His death, and resurrection. May we treasure this, Lord.
in our Christian life. Not only when Christmas approaches, but every day we remember what you have done for us. We remember Jesus. Even sa communion po namin, itong Lord's Supper, maging daan ito para ma-express namin mula sa ordinance itong command na ito, na maalala namin ang ginawa ni Jesus para sa aming mga buhay. Lord, may we treasure this every moment of our lives. And for those na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, ito lang mong po yung prayer namin and invitation din para sa kanila na makilala nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at maging malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo para sa kanilang buhay, Lord, for the sake of yung saving grace mo sa buhay nila. Lord, save them. Hindi namin alam, Panginoon. Ikaw lang ang nakakaalam. Pero katagpuin niyo po sila kung naririto sila. At kung wala man, Lord, yung mga panapanalangin naming mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kasama sa negosyo, sa trabaho, sa school, huwag naming kaligtaan na ipag-pray sila at abutin din sila. Nagtatanong sila, marahil hindi nila alam ang sagot at na gusto nilang marinig ang kasagutan. Handa ba't kami, Panginoon, na mabahagi ito? Kaya Lord, sa aming pag-alaalan sa communion at ihanda namin ang aming mga puso ayon sa sinasabi ng iyong salita, may we approach this with much humility, much reverence. Create in us a pure heart. Create in us, in our hearts, a broken spirit and a contrite heart. Because you will not despise those who will bow before you, Lord. In this we pray, in Jesus' precious name. Amen and amen. So it is a time of reflection, a time of asking for God's cleansing din sa buhay po natin. And kung ready na po kayo, pwede na po kayong mag-approach dito sa harap. Then when you go back to your seat, sabay-sabay po tayong magpe-pray at ipapartake natin yung communion elements. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. Thank you, Lord. Thank you, God. Sing of your amazing grace. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, to this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. Thank you, Lord. Thank you. You sing amazing. The night is dark, but I am not forsaken.
this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Sing, no fate I dread, no fate I dread. I know I am forgiven. Thank you, Lord. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow me. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is mine. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Thank you, Lord. Thank you. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, when the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Sing, when the race is complete, when the race is complete, still my lips shall repeat,